Noong kalagitnaan ng Hulyo 2023, gumagawa ako ng tungkuling nakabatay sa teksto sa iglesia, katuwang ang dalawa pang sister. Ang isa ay bagong miyembro, si Wang Xie, at ang isa naman ay si Ninshi. Sa pagtatapos ng Agosto, hiniling ng mga leader kay Ninshi na pansamantalang gumawa ng ibang gampanin. Kaya kami na lang ni Wang Xie ang natira sa pangkat. Karaniwan, pagkatapos naming pag-usapan ng supervisor ang gawain, ipinapagawa niya sa akin ang pagpapatupad at pangangasiwa sa mas mahihirap na gampanin. At isinasaayos niya na si Wang Xie ang gumawa ng mas simpleng mga gampanin. Noong una, kaya ko pa itong tratuhin ng tama. Pero sa paglipas ng panahon, kinailangan ko ng alalahanin ang maraming gawain sa pangkat. At palaging ipinapagawa sa akin ng supervisor ang mas mahihirap na gampanin na nangangailangan ng maraming oras at pagsisikap para magawa ng maayos. Dahil dito, kakaunti na lang ang libreng oras ko at nakaramdam ako ng kaunting hinanakit sa puso ko at nagsimula na akong magreklamo. Bakit sa akin lahat ipinapagawa ang mahihirap na gampanin? Bagamat hindi pa matagal na nagsasanay si Wang Xie at hindi pa nagaanong kabisado ang mga prinsipyo, nakagawa na siya dati ng tungkuling nakabatay sa teksto at may kaunti na siyang pundasyon doon. Hindi ba pwede rin siyang magsanay na gumawa ng ilang medyo mas mahihirap na gampanin? Lahat na lang sa akin ipinapagawa. Buong araw tuloy, parang sasabog ang ulo ko sa stress. At sobrang nakakapagod namang gawin ang tungkulin ko ng ganito. Habang lalo ko itong iniisip, lalong sumisikip ang dibdib ko. Isang araw, hiniling sa akin ng mga leader na sumulat ng ilang liham para ipatupad ang isang gampaning nakabatay sa teksto na medyo apurahan. Agad akong kumilos at sumulat ng 2 magkasunod na liham na pinag-isipan ko ng husto. Nakahinga ako ng maluwag pagkatapos kong isulat ang mga liham. At naisip ko, may liham pa ng pakikipagtalastasan na kailangang isulat. Paano man tingnan, si Wang Xie na ang dapat sumulat nito. Sa ganitong paraan, mas magiging magaan din para sa akin ang mga bagay-bagay. Pero hindi ko inaasahan na ako na naman ang pinili ng supervisor para isulat ang liham ng pakikipagdalastasan. At labis akong lumaban sa puso ko. Bakit ako na naman? Bakit hindi ninyo hayaang magsanay si Wang Xie sa pagsusulat ng mga liham ng pakikipagdalastasan? Iyon lang ang paraan para maging patas at makatwiran. Bagamat medyo kulang si Wang Xie sa kanyang mga kasanayang profesional, hindi ba pwedeng dagdagan ko na lang at pahusayin ang isinulat niya? Sa ganoong paraan, makakatipid ako ng kaunting lakas. Gayunpaman, naisaayos na ng supervisor ang lahat, kaya hindi na talaga ako makatanggi. Noong mga araw na iyon, sa tuwing naiisip ko kung paanong palaging ipinapagawa sa akin ng supervisor ang kung ano-ano, at kung paanong kadalasan ay mga gawain iyon na nangangailangan ng matinding pag-iisip, nakakaramdam ako ng pagkasupil at pagkainis. At hiniling ko na sana ay bumalik na agad si Ninshi para medyo gumaan naman para sa akin ang mga bagay-bagay. Pagkatapos niyon, hindi na ako naging kasing positibo sa paggawa ng mga tungkulin ko gaya ng dati. Pakiramdam ko, dahil 2 na lang kami sa pangkat, basta't mayroon akong ginagawa at may natatapos akong kaunting trabaho bawat araw, sapat na iyon. Sa ganoong paraan, hindi na rin ako masyadong mapapagod. Dahil hindi na ako naging mahigpit sa sarili ko at hindi ko hinigpitan ang mga plano, ang mga bagay na pwede sanang matapos sa araw ring iyon ay naaantala hanggang sa sumunod na araw. At madalas pang ang sumasagi sa isip ko ang ideya na ayaw kong gawin ang tungkuling ito.
Bagamat napagtanto kong hindi tama ang saloobin ko sa aking tungkulin. At nakabasa na rin ako ng ilang salita ng Diyos tungkol sa pagganap ng tungkulin. Hindi ko kailanman seryosong pinagnilayan ang sarili kong mga problema. At hindi nalutas ang mga kalagayang ito. Kapag pinag-uusapan namin ng magkakasama ang gawain, ayaw ko pa ngang magsalita. Sa takot na makita ng supervisor na may ilang ideya ako at ipagawa niya ito sa akin. Kalaunan, nagnilay ako sa aking saloobin, sa aking tungkulin. Bagamat ginawa ko naman ang ipinagawa sa akin ng supervisor, marami pa rin akong reklamo sa puso ko. Hindi sinasang-ayunan ng Diyos ang palagi nating paggawa ng ating mga tungkulin ng labag sa kalooban. Ipinanalangin ko sa Diyos ang aking kalagayan na naway bigyang liwanag niya ako at gabayan para makapagnilay ako at maunawaan ko ang sarili ko. Habang nagninilay sa sarili ko sa panahon ng aking mga devosyonal, nabasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Napakalaganap ng saklaw ng mga tungkulin at kinapapalooban ng maraming aspekto. Pero kahit ano pang tungkulin ang ginagampanan mo, sa madaling sabi, ito ay obligasyon mo at isang bagay na dapat ginagawa mo. Hanggat pinagsisikapan mong gampanan ito ng mabuti at ng may puso, sasang-ayunan ka ng Diyos at kikilalanin ka niya bilang isang taong tunay na nananampalataya sa Diyos. Kahit sino ka pa, kung lagi mo na lang sinusubukang iwasan o pagtaguan ang iyong tungkulin, may problema nga. Sa magaan na pananalita, masyado kang tamad, masyadong tuso, batugan ka, at mahilig ka sa kalayawan at namumuhi ka sa paggawa. Sa mas seryosong pananalita, ayaw mong gampanan ang iyong tungkulin at wala kang katapatan o pagpapasakop. Kung hindi mo man lang magugol ng pisikal ang sarili mo upang pasanin ang kaunting gawaing ito, ano ang kaya mong gawin? Ano ang kaya mong gawin ng wasto? Kung ang isang tao ay tunay na may katapatan at may pagpapahalaga sa responsibilidad sa kanyang tungkulin, kung gayon, hanggat hinihingi ito ng Diyos at hanggat kailangan ito ng sambahayan ng Diyos, gagawin niya ang anumang hilingin sa kanya nang hindi namimili ng gusto niya. Hindi ba't isa sa mga prinsipyo ng paggampan sa isang tungkulin ay ang akuin at gawin ng mabuti ang anumang makakaya at nararapat gawin ng isang tao? Oo, lahat ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Kapag talagang ginampanan ng mga tao ang isang gawain, sa isang banda, ang mahalaga ay ang kanilang karakter, at sa isa pang banda ay kung minamahal ba nila ang katotohanan o hindi. Pag-usapan muna natin ang tungkol sa karakter. Kung ang isang tao ay may mabuting mga katangian, nakikita niya ang positibo sa lahat ng bagay at nagagawa niyang tanggapin at unawain ang mga bagay mula sa positibong pananaw at batay sa katotohanan. Ibig sabihin, ang kanyang puso, karakter at espiritu ay matuwid. Mula ito sa pananaw ng karakter. Sunod, pag-usapan natin ang isa pang aspekto. Kung mahal ba ng isang tao ang katotohanan o hindi? Ang pagmamahal sa katotohanan ay tumutukoy sa kakayahang tanggapin ang katotohanan, na ibig sabihin, naiintindihan mo man ang mga salita ng Diyos o hindi, at kung nauunawaan mo man ang layunin ng Diyos o hindi. Kung naaayon man sa katotohanan ng iyong pananaw, opinyon at perspektiba sa trabaho, sa tungkuling dapat mong gampanan, nagagawa mo pa rin itong tanggapin mula sa Diyos. Kung ikaw ay mapagpasakop at sinsero, sapat na ito. Ginagawa ka nitong karapat-dapat na gampanan ang tungkulin mo, at ito ang pinakamababang hinihingi. Kung ikaw ay mapagpasakop at sinsero, kapag isinakatuparan mo ang isang gawain, hindi ka magiging pabaya
At hindi ka magiging tamad ng may panlilin lang. Sa halip, ibubuhos mo ang iyong buong puso at lakas dito. Kung ang panloob na kalagayan ng isang tao ay mali at ang negatibong damdamin ay lumitaw sa kanya, nawawala ang kanyang sigasig at ginugusto niyang maging pabaya. Alam na alam niya sa puso niya na hindi tama ang kanyang kalagayan. Ngunit hindi pa rin niya ito sinisikap na ayusin sa pamamagitan ng paghahangad sa katotohanan. Ang mga ganitong tao ay walang pagmamahal sa katotohanan at bahagya lamang na gustong gampanan ang kanilang tungkulin. Hindi sila mahilig magsumikap o magdusa ng hirap at palagi nilang sinusubukang magpakatamad ng may panlilin lang. Sa katunayan, nasiyasat na ng Diyos ang lahat ng ito. Kaya bakit hindi niya pinapansin ang mga taong ito? Ang Diyos ay naghihintay lamang na ang kanyang hinirang na mga tao ay magising. Nakilatisin at ilantad ang mga taong iyon at itiwalag ang mga iyon. Gayunpaman, iniisip pa rin ng gayong mga tao, tingnan ninyo kung gaano ako katalino. Parehas tayo ng kinakain, pero pagkatapos magtrabaho ay pagod na pagod kayo. Samantalang hindi man lang ako napagod. Ako ang matalino rito. Hindi ako nagtatrabaho ng husto. Ang sino mang nagtatrabaho ng husto ay isang mangmang. Tama ba na tingnan nila ang matatapat na tao sa ganitong paraan? Hindi. Sa katunayan, ang mga taong nagtatrabaho ng husto habang ginagampanan ang kanilang tungkulin ay isinasagawa ang katotohanan at pinalulugod ang Diyos. Kaya sila ang pinakamatalino sa lahat. Ano ang nagpapatalino sa kanila? Sinasabi nila, hindi ako gumagawa ng anumang bagay na hindi hinihingi ng Diyos na gawin ko, at ginagawa ko ang lahat ng hinihingi niyang gawin ko. Ginagawa ko ang anumang hinihingi niya, ibinibigay ko ang buong puso at lakas ko rito, at hindi ko iniraraos lang ang mga ito. Hindi ko ito ginagawa para sa sino mang tao. Ginagawa ko ito para sa Diyos. Mahal na mahal ako ng Diyos. Dapat kong gawin ito upang mapalugod ang Diyos. Ito ang tamang pag-iisip. Bilang resulta, kapag nag-aalis ng mga tao ang iglesia, ang mga tuso sa paggampan ng kanilang tungkulin ay pawang itinitiwalag. Habang ang mga matapat na tao na tumatanggap sa pagsisiyasat ng Diyos ay nananatili. Ang mga kalagayan ng mga matapat na taong ito ay patuloy na bumubuti at sila ay pinoprotektahan ng Diyos sa lahat ng mga nangyayari sa kanila. At paano nila nakakamit ang proteksyong ito? Ito ay dahil sa kanilang puso, sila ay matapat. Hindi sila natatakot sa hirap o pagod kapag ginagampanan nila ang kanilang tungkulin. At hindi sila mapili sa anumang iniaatas sa kanila. Hindi sila nagtatanong kung bakit. Ginagawa lang nila kung ano ang sinabi sa kanila. Sumusunod sila nang walang anumang investigasyon o pagsusuri o pagsasaalang-alang sa anumang bagay. Wala silang mga kalkulasyon at kaya nilang sumunod sa lahat ng bagay. Ang kanilang panloob na kalagayan ay laging napaka-normal. Kapag nahaharap sa panganib, pinoprotektahan sila ng Diyos. Kapag sumasapit sa kanila ang karamdaman o salot, pinoprotektahan din sila ng Diyos. At sa hinaharap ay magtatamasa lamang sila ng mga pagpapala. May ilang tao na sadyang hindi makilatis ang bagay na ito. Kapag nakakakita sila ng mga matapat na tao na kusang nagtitiis ng hirap at pagod sa paggampan ng kanilang tungkulin, iniisip nila na ang matatapat na taong ito ay mga mangmang. Sabihin ninyo sa akin, ito ba ay kamangmangan? Ito ay sinseridad. Ito ay tunay na pananalig. Kung walang tunay na pananalig, maraming bagay na hindi talaga maiintindihan o maipapaliwanag.
ang mga nakakaunawa lamang sa katotohanan, ang mga palaging namumuhay sa harap ng Diyos at may normal na mga ugnayan sa Kanya, at ang mga tunay na nagpapasakop at tunay na natatakot sa Diyos, ang siyang may pinakamalinaw na pagkaalam sa kanilang puso kung ano ang tunay na nangyayari. Inilalantad ng Diyos na ang mga gumagawa ng kanilang tungkulin pero ayaw magdusa o magbayad ng halaga at palaging sinusubukang tumakas ay mga taong tamad at mahilig sa layaw at namumuhi sa pagtatrabaho. Ang gayong mga tao ay walang pagkatao at hindi tapat sa paggawa ng kanilang mga tungkulin. Pinagnilayan ko ang sarili kong kalagayan at pag-uugali kumpara sa mga salita ng Diyos. Matapos mailipat si Lindsay, kami na lang ni Wangxie ang natira sa pangkat. Bagamat noong una ay handa akong pasanin ang aking tungkulin, sa paglipas ng panahon, kinailangan ko nang alalahanin ang maraming gampanin. At palaging isinasaayos ng supervisor na ako ang gumawa ng mas mahihirap na gampanin na nangangailangan ng pagsisikap at pagbabayad ng halaga. Kaya araw-araw ay parang sasabog ang ulo ko sa stress. Nagsimula akong isipin na ang paggawa ng tungkulin ko sa ganitong paraan ay may kalakip na sobrang pagdurusa. Kaya nagreklamo ako at nagmaktol. Para maiwasan ng laman ko ang pagdurusa at pagkapagod, palagi kong iniisip na ipasa ang trabaho kay Wangxie para mas makapag-relax ako. Pero ipinagawa sa akin ng supervisor ang lahat ng mahihirap na gampanin. Kapag hindi natutugunan ang mga interes ng sarili kong laman, nakakaramdam ako ng paglaban at kawalan ng pagkakontento. Kahit ginagawa ko ang trabaho, ginagawa ko lang ito dahil wala akong pagpipilian. At sabik na sabik ang puso kong naghihintay sa pagbabalik ni Lindsay para mahati namin ang trabaho at mas kaunti ang pagdurusang kailangan kong tiisin. Kapag pinag-uusapan namin ang gawain ng magkakasama, nagiging tuso ako at hindi ako nagsasabi ng mga opinyon ko. Sa takot na hilingan ako ng supervisor na gumawa pa ng mas maraming trabaho. At ayaw ko nang gawin ang tungkuling ito. Nakita kong ako nga mismo ang uri ng tamad na tao na mahilig sa layaw at namumuhi sa pagtatrabaho na inilantad ng Diyos. Itinuturing ng mga tapat na gumagawa ng kanilang tungkulin ang kanilang tungkulin bilang bahagi ng kanilang mga pangunahing responsibilidad. Gaano man karami ang dapat nilang pagdusahan o gaano man kalaki ang halagang dapat nilang bayaran, magkukusa silang pasanin ang anumang dapat nilang gawin at ilagay ang kanilang puso at isipan sa pagtatrabaho rito. Hindi sila tamad utuso at masigasig sila sa pag-ako ng responsibilidad para magawa ng maayos ang kanilang tungkulin. Nakapagpapanatag ito sa tao at nakapagbibigay kasiyahan sa Diyos. Pero ako naman, palaging isinasaalang-alang ang laman sa paggawa ng aking tungkulin. Tamad ako at tuso at hindi ko kayang ilagay ang buong puso at isip ko sa aking tungkulin. Nakita kong isa akong taong may masamang karakter na ginagamit ang pagkukunwaring gumagawa ng tungkulin para magpakasasa sa kaginhawahan at maging palamunin sa sambahiyan ng Diyos. Sobrang kasuklam-suklam at nakapandidiri ako. Binigyan ako ng Diyos ng pagkakataong gawin ang tungkulin ko at makamit ang katotohanan. Pero isinaalang-alang ko ang laman at hindi ko ito pinahalagahan. Kapag nawala na ang pagkakataong ito, huli na ang lahat para magsisi. Hindi ko na pwedeng tratuhin ng ganito ang tungkulin ko. Kailangan kong baguhin agad ang mga bagay-bagay. Kalaunan, nakipagtipon sa amin ang supervisor at nagbasa ng ilang salita ng Diyos. May isang sipi roon na partikular na tumutukoy sa aking kalagayan.
Sabi ng makapangyarihang Diyos, bago danasin ng mga tao ang gawain ng Diyos at maunawaan ang katotohanan, ang kalikasan ni Satanas ang namamahala at nagdodomina sa kanilang kalooban. Ano ba ang partikular na nakapaloob sa kalikasang iyon? Halimbawa, bakit ka makasarili? Bakit mo pinoprotektahan ang sarili mong katayuan? Bakit ka mayroong gayong katitinding damdamin? Bakit gusto mo ang mga di matuwid na bagay na iyon at ang masasamang bagay na iyon? Ano ang batayan ng pagkagusto mo sa ganoong mga bagay? Saan nagmumula ang mga bagay na ito? Bakit mo gusto at tinatanggap ang mga ito? Sa ngayon, naunawaan na ninyong lahat na ang pangunahing dahilan ay dahil nasa kalooban ng tao ang mga laso ni Satanas. Kaya, ano ang mga laso ni Satanas? Paano maipapahayag ang mga ito? Halimbawa, kung magtatanong ka ng paano dapat mamuhay ang mga tao? Para saan ba dapat nabubuhay ang mga tao? Sasagot ang lahat ng tao. Ang bawat tao para sa kanyang sarili at bahala na ang iba. Ipinahahayag ng nag-iisang parirala lang na ito ang pinakaugat ng problema. Ang pilosopiya at lohika ni Satanas ay naging buhay na ng mga tao. Ano man ang hinahangad ng mga tao, ang totoo ay ginagawa nila ito para sa kanilang sarili, kaya't nabubuhay silang lahat para sa kanilang sarili. Ang bawat tao para sa kanyang sarili at bahala na ang iba. Ito ang pilosopiya sa buhay ng tao at kinakatawan din ito ang kalikasan ng tao. Naging kalikasan na ng tiwaling sangkatauhan ang mga salitang ito at ang mga ito ang tunay na larawan ng satanikong kalikasan ng tiwaling sangkatauhan. Ang satanikong kalikasang ito ang ganap na naging pundasyon para sa pag-iral ng tiwaling sangkatauhan. Sa loob ng ilang libong taon, namuhay ang tiwaling sangkatauhan ayon sa lason na ito ni Satanas hanggang sa kasalukuyang panahon. Pagkatapos kong basahin ang mga salita ng Diyos, may naunawaan ako tungkol sa ugat ng aking pag-aatubiling magdala ng mga pasanin. Palagi akong namumuhay ayon sa mga satanikong tuntunin ng pananatiling buhay, tulad ng ang bawat tao para sa kanyang sarili at bahala na ang iba, at makakuha ng benepisyo ng walang pagdurusa o pagkalugi. Ang mga bagay na ito ay malalim na nakatanim sa aking puso at naging kalikasan ko na. Sa pamumuhay ayon sa mga satanikong laso na ito, lalo akong naging makasarili at kasuklam-suklam. At isinasaalang-alang ko ang mga interes ng aking laman sa aking asal at sa lahat ng ginagawa ko. Sa simula, 3 kaming nagtutulungan at nahahati ng lahat ang bigat ng trabaho. Hindi gaanong nakakapagod para sa laman at kaya kong magtrabaho ng normal. Gayunpaman, matapos umalis ni Lindsay upang gumawa ng ibang mga tungkulin, nabunyag ang makasarili at kasuklam-suklam kong kalikasan. Nang ipagawa sa akin ng supervisor ang mas mahihirap na gawain, nakaramdam ako ng paglaban at nagreklamo ako. At pakiramdam ko ay dehado ako. Talagang hindi ko itinuring ang aking tungkulin bilang aking responsibilidad. Sa katunayan, matagal na akong gumagawa ng tungkuling nakabatay sa teksto at may ilang prinsipyo na akong naarok. Tama lang napasanin ko ang mas maraming gawain. Ito ang tungkuling dapat kong gampanan. Gayunpaman, makasarili ako at kasuklam-suklam. At ayaw kong magdusa. Ayaw kong ilaan ang buo kong pagsisikap at hindi ko isinaalang-alang ang mga resulta ng gawain. Talagang hindi ako nakaramdam ng anumang responsibilidad. Tinamasa ko ang pagdidilig at pagtutustos ng mga salita ng Diyos.
Ngunit hindi ako taimtim na gumugol ng sarili para sa Diyos, para suklian ang kanyang pagmamahal. Kapag sumasalungat ang tungkulin sa aking mga makalamang interes, hindi ko isinasaalang-alang ang gawain ng iglesia. At ayaw ko pang tuparin ang aking tungkulin at mga responsibilidad. Sobra akong makasarili at kasuklam-suklam. Naisip ko kung paanong ang tungkulin ay nagmumula sa Diyos. Kaya ang saloobin mo sa iyong tungkulin ay ang saloobin mo sa Diyos. Ang pagnanais na tanggihan ang aking tungkulin at iwasan ang aking mga responsibilidad ay pagkakanulo sa Diyos. Nang maisip ko ito, labis na sumama ang loob ko at napuno ako ng paninisi sa sarili. Handa akong magsisi sa Diyos at tuparin ang tungkuling dapat kong tuparin at maging isang taong may konsensya at katwiran. Pagkatapos, nagtapat at nakipagbahaginan sa akin ang supervisor tungkol sa kung paanong ang pagsasaayos ng gawain sa ganitong paraan ay pangunahing ginawa bilang pagsasaalang-alang sa katunayang kasisimula pa lang magsanay ni Wang Xie. At nangangailangan ng oras para maging pamilyar siya sa gawain. Samantalang matagal ko nang ginagawa ang tungkuling ito at mas pamilyar ako sa lahat ng aspekto nito. Kabilang na ang mga kasanayang propesyonal. Kaya niya isinaayos na ako ang gumawa ng mas marami. Binasa rin sa akin ng supervisor ang mga salita ng Diyos. Kung hinahangad ninyo ang katotohanan, dapat ninyong baguhin ang paraan ninyo ng paggawa sa mga bagay-bagay. Dapat ninyong talikuran ang inyong mga pansariling interes at ang inyong mga personal na intensyon at pagnanais. Dapat muna kayong sama-samang magbahaginan tungkol sa katotohanan kapag gumagawa kayo ng mga bagay-bagay at dapat maunawaan ninyo ang mga layunin at mga hinihingi ng Diyos bago ninyo paghatian ang gawain, nang binibigyang pansin kung sino ang magaling at kung sino ang hindi. Dapat ninyong tanggapin ang kaya ninyong gawin at pangatawanan ang inyong tungkulin. Huwag kayong maglaban o mag-agawan sa mga bagay-bagay. Dapat kayong matutong makipagkompromiso at maging mapagparaya. Kung nagsisimula pa lamang ang isang tao na gumanap ng isang tungkulin o katututo pa lamang niya ng mga kasanayan para sa isang larangan, ngunit hindi pa niya kayang gumawa ng ilang gawain, hindi mo siya dapat pilitin. Dapat mo siyang takdaan ng mga gawain na medyo mas madali. Dahil dito, magiging mas madali para sa kanya na magtamo ng mga resulta sa paggampan ng kanyang tungkulin. Ganito ang pagiging mapagparaya, matyaga at may prinsipyo. Isang bahagi ito ng kung ano ang dapat taglayin ng normal na pagkatao. Ito ang hinihingi ng Diyos sa mga tao at ang dapat isagawa ng mga tao. Kung medyo mahusay ka sa isang larangan at mas matagal ka nang nagtatrabaho sa larangang iyon kaysa sa karamihan, dapat sa iyo italaga ang mas mahihirap na trabaho. Dapat mong tanggapin ito mula sa Diyos at magpasakop ka rito. Huwag kang maging mapili at magreklamo at sabihin, bakit ako ang pinag-iinitan? Ibinibigay nila ang madadaling trabaho sa ibang tao at ibinibigay sa akin ang mahihirap. Sinusubukan ba nilang pahirapin ang buhay ko? Ano ang ibig mong sabihin sa sinusubukan nilang pahirapin ang buhay mo? Ang mga pagsasaayos ng gawain ay iniaakma sa bawat tao. Ang mga may higit na kakayahan ay gumagawa ng mas maraming trabaho. Kung marami ka nang natutunan at nabigyan ka na ng Diyos ng marami, dapat kang bigyan ng mas mabigat na pasanin. Hindi para pahirapin ang buhay mo, kundi dahil ito ang mismong nababagay sa iyo. Tungkulin mo ito, kaya wag mong subukang mamili o tanggihan
o takasan ito? Bakit mo iniisip na mahirap ito? Ang totoo, kung medyo isa sa puso mo ito, ganap na makakaya mo ito. Ang pag-iisip mo na mahirap ito, na hindi ito patas na pagtrato, na sadya kang pinag-iinitan, iyan ay pagbubunyag ng isang tiwaling disposisyon. Ito ay pagtangging gampanan ng iyong tungkulin, hindi pagtanggap mula sa Diyos. Hindi ito pagsasagawa ng katotohanan. Kapag namimili ka sa paggampan ng iyong tungkulin, ginagawa kung ano ang magaan at madali, ginagawa kung ano lang ang pinagmumukha kang magaling, ito ay isang tiwaling satanikong disposisyon. Ang hindi mo magawang tanggapin ng iyong tungkulin o makapagpasakop ay nagpapatunay na mapaghimagsik ka pa rin laban sa Diyos, na ikaw ay sumasalungat sa Kanya at tumatanggi at umiiwas sa Kanyang mga pagsasaayos at hinihingi. Ito ay isang tiwaling disposisyon. Ano ang dapat mong gawin kapag nalaman mong ito ay isang tiwaling disposisyon? Kung nadarama mo na ang mga gawaing ibinibigay sa iba ay madaling tapusin, samantalang ang mga gawaing ibinibigay sa iyo ay ginagawa kang abala sa mahabang panahon, at kinakailangan dito na magsikap ka sa pagsasaliksik, at dahil dito ay hindi ka masaya, tama ba na hindi ka maging masaya? Talagang hindi. Kaya, ano ang dapat mong gawin kapag nadama mong mali ito? Kung ikaw ay mapanlaban at sinasabi mong tuwing nagbibigay sila ng mga trabaho, ibinibigay nila sa akin ang mahihirap, marurumi at higit na mabigat na gawain, at ibinibigay nila sa iba ang magagaan, simple at kapansin-pansin na gawain. Iniisip ba nilang isa akong tao na madali nilang ipagtulakan? Hindi ito patas na paraan ng pamamahagi ng mga trabaho. Kung ganyan ka mag-isip, iyan ay mali. Mayroon man o walang mga paglihis sa pamamahagi ng mga trabaho, o makatwiran man o hindi ang pamamahagi ng mga ito, ano ang masusing sinisiyasat ng Diyos? Ang puso ng tao ang masusi niyang sinisiyasat. Tinitingnan niya kung ang isang tao ay may pagpapasakop sa kanyang puso, kung nakapagdadala siya ng ilang pasanin para sa Diyos at kung minamahal niya ang Diyos. Batay sa pagsukat ng mga hinihingi ng Diyos, imbalido ang iyong mga palusot. Hindi pasok sa pamantayan ang paggampan mo sa iyong tungkulin, at hindi mo taglay ang katotohanang realidad. Walang-wala kang pagpapasakop at nagrereklamo ka kapag gumagawa ka ng ilang gawaing maraming hinihingi o marumi. Ano ang problema rito? Unang-una, mali ang iyong mentalidad. Ano ang ibig sabihin niyan? Nangangahulugan iyan na mali ang iyong saloobin sa iyong tungkulin. Kung lagi mong iniisip ang sarili mong pride at mga interes, at wala kang pagsasaalang-alang sa mga layunin ng Diyos, at walang-wala kang pagpapasakop, hindi iyan ang wastong saloobin na dapat mayroon ka sa iyong tungkulin. Kung matapat kang gumugugol para sa Diyos at may mapagmahal sa Diyos na puso, paano mo tatratuhin ang mga gawaing marurumi, mabibigat o mahihirap? Magiging iba ang iyong mentalidad. Pipiliin mong gawin ang anumang mahirap at hahanapin ang mabibigat na pasanin na isa sa balikat. Tatanggapin mo ang mga gawaing ayaw tanggapin ng ibang tao at gagawin mo ito dahil lamang sa pagmamahal sa Diyos at para mapalugod siya. Mapupuno ka ng galak sa paggawa nito nang walang anumang bahid ng reklamo. Ang mga gawaing marurumi, mabibigat at mahihirap ang nagpapakita kung ano ang mga tao. Paano ka naiiba sa mga taong tinatanggap ang magagaan at mga kapansin-pansin na gawain lamang? Wala kang masyadong ipinagkaiba sa kanila. Ganyan nga ba?
ganito mo dapat tingnan ang mga bagay na ito. Kung gayon, ang pinaka nagbubunyag sa mga tao kung ano sila ay ang kanilang paggampan sa kanilang tungkulin. Madalas, nagsasabi ng matatayog na bagay ang ilang tao. Nagpapahayag na handa silang mahalin ang Diyos at magpasakop sa Kanya. Ngunit kapag nakaharap sila ng hirap sa paggampan ng kanilang tungkulin, pinawawalan nila ang lahat ng uri ng reklamo at mga negatibong salita. Halatang halata na sila ay mga mapagpaimbabaw. Kung ang isang tao ay nagmamahal sa katotohanan, kapag siya ay nahaharap sa hirap sa paggampan sa kanyang tungkulin, magdarasal siya sa Diyos at hahanapin ang katotohanan habang taimtim na ginagampanan ang kanyang tungkulin kahit pa hindi ito angkop na naisa sa ayos. Hindi siya magrereklamo kahit pa nahaharap sa mabibigat, marurumi o mahihirap na gawain, at magagawa niya ng maayos ang kanyang mga gawain at magagampanan ng maayos ang kanyang tungkulin nang may pusong nagpapasakop sa Diyos. Nakadarama siya ng malaking kasiyahan sa paggawa nito at ikinalulugod ng Diyos na makita ito. Ito ang uri ng tao na nakukuha ang pagsang-ayon ng Diyos. Kung ang isang tao ay nagiging masungit at bugnutin sa sandaling nakaharap siya ng marurumi, mahihirap o mabibigat na gawain at hindi siya pumapayag na punahin siya ni numan, ang ganoong tao ay hindi isang taong matapat na ginugugol ang sarili niya para sa Diyos. Maaari lamang siyang ibunyag at itiwalag. Nahiya ako dahil sa mga salita ng Diyos. Naisip ko kung paanong nilinang ako ng iglesia para gawin ang tungkuling nakabatay sa teksto sa loob ng maraming taon. At kung paanong mas marami akong nauunawa ang prinsipyo kaysa kay Wang Xie. Responsibilidad kong pasanin na sa akin maitalaga ang mas mahihirap na gampanin. At hindi ko dapat sinubukang mga tuwiran at iwasan ito. Isinaayos ng supervisor ang mga bagay sa ganitong paraan dahil sa pagsasaalang-alang sa mga pangangailangan ng gawain ng iglesia at makatwiran ang mga pagsasaayos. Kasi simula pa lang magsanay ni Wang Xie at nasa proseso pa lang siya ng pagiging pamilyar sa mga prinsipyo. Kung ipinagawa sa kanya ang mahirap at komplikadong gawain, maaantala nito ang pag-usad ng gawain at magdudulot ito ng stress sa kanya. Kaya, dapat muna siyang atasan ng ilang mas madaling gampanin para makapagsanay siya. At kapag naarok na niya ang mas marami pang iba't ibang prinsipyo, kakayanin na niyang gampanan ang mas mahihirap na gampanin kapag ipinagawa sa kanya. Gayunpaman, hindi ko ito isinaalang-alang kahit kaunti. At nagbaktol pa nga ako. Talagang labis akong walang pagkatao at katwiran. Ngayon, naunawaan ko na dapat nating protektahan ang mga interes ng iglesia sa paggawa ng ating tungkulin. Dapat tayong matutong maging mapagparaya at maunawain sa isa't isa. At dapat gawin ng bawat isa ang kanyang bahagi sa ating mga tungkulin. Sa pagtutulungan sa ganitong paraan, magagawa ng maayos ang gawain. Dati, akala ko ay hindi patas na palaging ipinapagawa sa akin ng supervisor ang mahihirap na gampanin. Ngayon, napagtanto kong mali ang ganitong paraan ng pagtingin sa mga bagay-bagay. Sa paggawa ng tungkulin, walang paggawa ng mas marami o mas kaunti, o pagiging patas o hindi. Alam ng Diyos ang tayog at kakayahan ng bawat isa sa atin. At alam niya kung gaano karami ang kaya nating gawin. Ang isang pasanin ay isang pagpapala mula sa Diyos at isa ring pagkakataong ibinibigay ng Diyos sa mga tao para makapagsanay sila. Bagamat ang paggawa ng mas marami sa
mas mahihirap na gampanin ay nangangailangan ng maingat na pag-iisip at pagsasaalang-alang. Maaari ka rin itong itulak na mag-isip ng higit pa tungkol sa mga prinsipyo at mapahusay ang antas ng iyong mga kasanayang propesyonal. Bukod pa rito, kung papasan ka ng dagdag na pressure sa iyong tungkulin, masasanay mo rin ang iyong sarili na magkaroon ng pusong handang umako ng responsibilidad. Lahat ito ay mabubuting bagay. Gayunpaman, namuhay ako ayon sa aking makasarili at kasuklam-suklam na satanikong disposisyon. Hindi ko nakita ang masisiding layunin ng Diyos at palagi ko pang gustong takasan ang aking tungkulin. Talagang hindi ko alam kung ano ang mabuti para sa akin at binigo ko ang mga layunin ng Diyos. Sa gabay ng mga salita ng Diyos, medyo nabago ko ang aking kalagayan at naisip ko na ang kailangan kong gawin ngayon ay magpasakop at manatili sa aking tungkulin. Kalaunan, pansamantalang itinalaga si Wang Xie sa ibang gampanin at kinailangan kong asikasuhin ang maraming bagay. Kinailangan kong planuhin ang aking mga pang-araw-araw na gampanin at mas mabuti kung matatapos ko ang lahat ng iyon sa araw ring iyon. Araw-araw ay parang sasabog ang ulo ko sa stress. At sabik na sabi kong hinihintay ang mabilis na pagbabalik ni Rinshi para medyo gumaan naman para sa akin ang mga bagay-bagay. Nang maisip ko ito, naalala ko ang ilang salita ng Diyos na nabasa ko dati. Ang bawat taong nasa hustong gulang ay kailangang magpasan ng mga responsibilidad ng isang taong nasa hustong gulang, gaano mang pressure ang harapin niya, gaya ng mga paghihirap, karamdaman, at maging ng iba't ibang suliranin. Ito ay mga bagay na dapat danasin at pasanin ng lahat ng tao. Ang mga ito ay bahagi ng buhay ng isang normal na tao. Kung hindi mo kayang tiisin ang pressure, batahin ang pagdurusa, o kayanin ang mga dagok, nangangahulugan ito na wala kang pagtitiyaga o determinasyon at masyado kang marupok at walang silbi. Ang lahat, maging sa lipunan man o sa sambahayan ng Diyos, ay dapat magtiis ng pagdurusang ito sa kanilang buhay. Ito ang responsibilidad na dapat pasanin ng bawat nasa hustong gulang. Ang pasaning dapat nilang balikatin at walang sino man ang makakaiwas dito. Ni hindi mo rin dapat subukang iwasan ito. Kung palagi mong gustong tumakas o maging malaya mula sa lahat ng pagdurusang ito, lalabas ang iyong emosyon ng pagkasupil at habang buhay ka nitong sisiluin. Gayunpaman, kung kaya mong maunawaan at tanggapin ng maayos ang lahat ng ito, at tingnan ito bilang isang kinakailangang bahagi ng iyong buhay at pag-iral, hindi ka na magkakaroon ng mga negatibong emosyon dahil sa mga isyong ito. Sa isang aspekto, kailangan mong matutunang pasanin ang mga responsibilidad at obligasyon na dapat taglayin at isagawa ng mga taong nasa hustong gulang. Sa isa pang aspekto, dapat mong matutunang mamuhay ng nakakasundo ang iba sa iyong kapaligirang pinamumuhayan at pinagtatrabahuhan ng may normal na pagkatao. Huwag mong basta na lang gawin ang gusto mo. Ano ang layunin ng mamuhay ng nakakasundo ang iba? Ito ay para mas mahusay na makumpleto ang gawain, mga obligasyon at mga responsibilidad na dapat mong tuparin bilang isang nasa hustong gulang. Ano man ang gawain o anumang tungkulin ang ginagawa mo, kapag nahaharap sa panganib, kapag nahaharap sa mga panggugulo at pinsala ng mga puwersa ni Satanas, dapat magawa mong bawasan ang mga kawalan upang maging mas mahusay ang mga resulta ng iyong gawain at tungkulin. Ito ang dapat makamit ng isang taong may determinasyon.
Kung nagtataglay ka ng normal na pagkatao, dapat mo itong makamit kapag gumagawa ka ng gawain. Pagdating naman sa pressure sa trabaho, nanggagaling man ito sa ang itaas o sa sambahayan ng Diyos, o kung pressure ito na iniaatang sa iyo ng mga kapatid, isa itong bagay na dapat mong pasanin. Hindi mo maaaring sabihin na, hindi ko ito gagawin dahil sa pressure. Naghahanap lang ako ng kalibangan, kadarian, kaligayahan, at kaginhawahan sa paggawa ng aking tungkulin at paggampan sa sambahayan ng Diyos. Hindi ito maaari at hindi ito isang kaisipan na dapat taglayin ng isang normal na taong nasa hustong gulang. At ang sambahayan ng Diyos ay hindi isang lugar para magpakasasaka sa kaginhawahan. Ang bawat tao ay nagpapasa ng ilang pressure at panganib sa kanyang buhay at gawain. Sa anumang trabaho, lalo na sa paggawa ng iyong tungkulin sa sambahayan ng Diyos, dapat mong pagsikapang makakuha ng pinakamagagandang resulta. Sa mas mataas na antas, ito ang itinuturo at hinihingi ng Diyos. Sa mas mababang antas, ito ang saloobin, pananaw, pamantayan at prinsipyo na dapat taglayin ng bawat tao sa kanyang sariling asal at mga kilos. Kapag gumagawa ka ng isang tungkulin sa sambahayan ng Diyos, kailangan mong matutunang sumunod sa mga panuntunan at sistema ng sambahayan ng Diyos. At kailangan mong matutunang sumunod sa mga alituntunin, umaasal ng maayos. Isa itong mahalagang bahagi ng sariling asal ng isang tao. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na umaasa ang Diyos na aasal tayo ayon sa kanyang mga hinihingi. At bilang mga nasa hustong gulang, dapat nating pasanin ang mga responsibilidad na dapat pasanin ng mga nasa hustong gulang. Punuin ang ating mga puso ng mga wastong bagay at gawin ang ating wastong gawain. Dapat tayong makaramdam ng responsibilidad kapag umaako tayo ng isang gampanin. At anuman ang mga problema o paghihirap na makaharap natin, dapat tayong manalangin at umasa sa Diyos. At dapat nating hanapin ang katotohanan para malutas ang mga ito. Tinatapos ng maayos ang lahat ng bagay na kaya nating gawin. Ito ang dapat gawin ng mga taong may konsensya at katwiran. Naisip ko kung paanong inihanda ng Diyos ang kapaligirang ito para sa akin sa nakalipas na 2 buwan. Sa isang banda, ibinunyag nito ang aking makasarili at kasuklam-suklam na tiwaling disposisyon. At tinuruan din ako nito kung paano magdala ng pasanin, umako ng responsibilidad, at maging isang taong nagtataglay ng konsensya at katwiran. Hindi ko pwedeng biguin ang layunin ng Diyos. Kailangan kong umasa sa Diyos at maghimagsik laban sa laman para magawa ko ng maayos ang aking tungkulin. Pagkatapos, itinuwid ko ang aking kaisipan at pinlano kung ano ang gagawin ko bawat araw. Bagamat marami akong trabaho at kapos sa oras, napapanatag ang aking puso sa paggawa ng aking tungkulin. Minsan, nangangailangan ng matinding pag-iisip at pagninilay para magawa ang ilang mahihirap na gampanin. Ngunit itinuturing ko ang mga ito bilang mga pagkakataon upang makamit ang katotohanan at makapasok sa mga prinsipyo. Kaya sa pagtatapos ng bawat araw, pakiramdam ko ay may natamo ako. Naranasan ko na kapag nagsasagawa ka ayon sa mga salita ng Diyos, payapa at panatag ang iyong puso. Ang kapaligirang dumating sa akin sa loob ng 2 buwang iyon ay isang pagbubunyag sa akin at pagliligtas din ng Diyos. Sa puso ko, tahimik akong nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos.